Let's pray. O most gracious Heavenly Father, we thank you so much for this very moment, for giving us the opportunity to share your words. There's a lot of people who are just looking forward to study your word, and there are some of the people who are hopeless. But studying your words will give us hope and the joy of salvation through Jesus Christ. We pray that you will guide us, O Lord, and give us wisdom and understanding to better grasp the message. And above all, Lord, I pray that you will hide me behind the cross so that only Jesus, our teacher, the great teacher, the great physician ever, our great counselor, the Alpha and Omega, the King of Kings and the Lord of Lords, the Rose of Sharon, the Balm from Gilead, the Good Shepherd, our best of friend, Christ himself, will be lifted up in our midst. This we pray in Jesus' name. Amen. So Amen. our part 2 is from Jerusalem to Babel. We're talking about Daniel chapter 1 in the book of Old Testament, no? Let's try to find out our topic for this morning. The second time was in 597 BC. The king took the craftsmen, blacksmith, and other important men, of course, including Prophet Ezekiel. The first time was in 605 BC. The princes of the people were taken to Babylon. Actually po, the idea was to Babylonize, ano po, parang, kumbaga po, alsin lahat yung kanila pong mga natutunan doon sa pagiging isang Hudyo, pagiging isang Israelite, at kumbaga po, alsin lahat yung kanilang kultura, lahat, no? And of course, Daniel, Hananiah, Misael, Azariah were part of that group. Ano po, ito yung mga nakuha po, no? Alam natin si Prophet Ezekiel, and of course, at that time, no, dito po si Daniel ay mga kabataan pa po. Okay. But then, God is in control. That would be our outline. And of course, the training is to paganize itong mga Hebrews na ito, lalo na po itong apat na mga kabataan. And the second thing is the diet. Okay, tingnan natin ano po. And of course, the result is perfect and superior according to Daniel chapter 1 verses 4 until 17, Daniel chapter 1 verses 18 to 20. Kung titingnan natin sa Daniel chapter 1 verses 1 and 2, ito yung the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah. And of course, that time is King Nebuchadnezzar. Remember our part 1, ano po, itong si King Nebuchadnezzar, hindi po yung si Nebuchadnezzar, kundi itong si King Nebuchadnezzar II, ano po, at that time. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into the hands of King Nebuchadnezzar. At alam natin maraming kinuha ron. So this is actually the dark days for Judah. So tandaan natin ano po, itong si Jehoiakim, no, 17th king of Judah, ay ang eldest son of King Josiah. Remember King Josiah? The youngest king that ever recorded in the Old Testament. We can find that in the 2nd Chronicle chapter 36 verse 2, with 2nd Chronicles chapter 36 verse 5, and a cross-reference in Jeremiah chapter 25 verse 1, Jeremiah chapter 46 verse 2. At ito ay nag-reign between 609 to 598 BC. So the Lord gave Jerusalem to King Nebuchadnezzar II. At alam natin to makita sa verse 2, and God's judgment on his disobedient people, na makita natin ang mga disobedient na tao nito ay ang mga tinatawag nating Israelites, no? Until naman ngayon ay mayroong physical Israelites at may spiritual Israelite. We can see the big difference at makita natin na pagdating po sa pagsasaway o yung kanilang disobedient sa ating Panginoon is just the same po.
Zinar is the olden of Babylonia. Genesis chapter 11, verse 2. Genesis chapter 14, verse 1, and Isaiah chapter 11, verse 11, and Zechariah chapter 5, verse 11. So Nebuchadnezzar took only part of the vessels. Ano po? His god, Bel, also called Marduk, the chief god of the Babylonians. And Nebuchadnezzar had the best and the brightest of Judah's children taken to Babylon, and that is actually yung apat na Hebrews, led by Daniel himself. So makita natin sa Daniel chapter 1 verses 3 to 4, then the king instructed Aspenaz, the master of his eunuch, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles. And verse 4, young men in whom there was no blemish, but good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. So talagang makita natin dito, talagang mayroon po, kumbaga po sa beauty pageant, mayroon talagang elimination, di po ba? Hindi pa ako nakapanood ng talagang beauty pageant na as in beauty pageant, Pero ang alam ko, mayroon talagang elimination. Mayroon pagkuha yata ng 10, tapos from 5 kukuha po ng 3, from 3 kukuha ng 1. So yun ang magiging Miss Universe. Yun ang pagkakaalam ko, So this time is an analogy of what is going on in the beauty pageant. Dito po kakaiba, Bakit? Number 1, una, ay kinakailangan there was no blemish. Walang mga galis-aso, Walang mga peklat sa kanilang mga Kasi nakita natin dito ay may good looking pa. So mga sila, talagang may dating ang mga mukha nila, may dating ang kanilang mga katawan. Talagang mga gwapo at mga, kumbaga sa mga kababaihan ay magaganda talaga. Good looking. Number 3 ay gifted sila. In all wisdom. So pag sinabing gifted ay marami po itong meron po itong iba't iba pong klaseng mga skills, yung kanila pong mga talents, at yung wisdom, siyempre alam naman natin ang wisdom is an applications of knowledge, po. At alam natin, may nilagay pa dito sa verses 3 and 4 na possessing knowledge and quick to understand. So matatalino talaga sila. Hindi lang basta-basta lang kumuha ng kanilang mga captives and okay, kunin namin kayo. Hindi po, talagang pumili po sila. At yun ang instruction po ni King Nebuchadnezzar kay Aspenaz, which is the master of his eunuch. Ano pa po, who had the ability to serve in the king's palace, may abilidad sila na mag-serve doon. Hindi doon sila sa patalbuging gawain sa kaharian, but then doon mismo sila sa hari, doon mismo sa pinaglilingkuran ay si Hari Nebuchadnezzar. At ito pa, whom they might teach the language at literature ng Chaldeans. Kumbaga po sa atin, iba't ibang languages. Sa Pilipinas, iba't ibang mga dialects. So, kakaiba po talaga itong nakuha po ni King Nebuchadnezzar na galing doon sa Jerusalem. Yun natin, In Daniel chapter 1, verse 5, ito medyo matindi po ito, And the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that at the end of the time, they might serve before the king. So ito po mga kaibigan, ang training po nila ay 3 taon. Pero ang kanila pong mga provision ay kung ano yung pagkain ng hari. Sapagkat alam naman natin, ang pagkain ng hari po, syempre po sila mga pagan. So baboy, at iba pang mga karumaldumal. At at ang pangalawa ay ang pag-inom ng alak, So ito po yung malaking challenge, ang sabi po ng Daniel chapter 1 verse 5. But why? The intent was to assimilate them into the culture so that they could serve in the king's court. So kailangan po sa 3 taon na pag-training nila, kumbaga po ay ang training nila ay ito yung tinatawag nating OJT nila, on the job training. So ano po ang on the job training nila for 3 years? Kinakailangan
ma-inculturate sila. Ibig sabihin po, lahat ng kultura ng Babylon ay ma-adapt po nila, maging bahagi. So sa atin po, sa ating sa ating lingwahe, no po, ay magkaroon sila ng immersion, no, yung total immersion, i-adapt lahat, no, para makapaglingkod sila sa hari. They were to undergo rigorous 3 years course of training that they may learn both the language and the literature of the people among whom they now dwelt. So kailangan matutunan nila, malaman nila, at higit pa sa lahat, i-unlearn nila yung kanilang mga natutunan sa kanilang pagiging isang Hebrew, pagiging isang Hudyo, pagiging isang Israelite. So parang okay ba to? Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verses 1 and 2, no, I urge you, brethren, offer yourself as a living sacrifice, no, which is your reasonable service. Do not conform to the standard of this world, but be transformed by renewing of your mind through the power of the Holy Spirit. So matindi po, no? Kakaiba po ito. Bakit? Sapagkat King Nebuchadnezzar would like to unlearn everything ng mga captives na ito from Jerusalem, at ma-learn naman nila for 3 years, no po, ang total immersion, on the job training, no, kasama ng language, no, ng Babylon, which is Chaldean, ano po. Verse 1 to 2, of course, to 2 ay ito yung bago nilang tahanan. Verse 3 ay panibago nilang experience. Verse 4, ang panibago nilang duties. Verse 5, ang kanilang panibagong regulation. Ano? Verse 6, makita natin dito ay ang kanilang bagong pangalan. So the challenge, mga kaibigan, sa verses 6 to 7, now from among those of the son of Judah were Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. To them, the chief of the eunuch, of course, gave them yung ibang pangalan. No, Daniel is Belshazzar, Hananiah is Zadrak, Misael is Meshach, Azariah is Abednego. Yun ang kanilang mga bagong pangalan. Kumbaga talagang i-unlearn yun na. No, wala na, hindi na hada sa hintay, gagawin ng Esther. No po, ganun ang nangyari po dito sa 4 na Hebreo. At kakaiba po siya, di ba? Marami silang captives. There were a lot of captives from Jerusalem, but they were chosen to serve the king. So yung 3 years ng kanilang OJT, 3 years ng kanila pong ng kanilang total immersion, ay kakaiba po ito, mga kaibigan. Ano po? Ito na ang kanilang bagong pangalan, Daniel, God as judge. Yun po ang meaning ng Daniel. Pero yung pinalit sa kanya ay Belteshazzar. Bel will protect the king or protect the prince. Hananiah, Yahweh has been gracious. Ay pinalitan ito ng Shadrach. I am fearful of a God. Hindi yung God na natin, yung maliit na God, which is yung mga pagan gods. Misael, ang meaning niya ay who is what God is. Pero ang pinalit sa kanya ay Meshach, I am despised, contemptible, humbled before my God. No? Azariah, ang meaning po ito ay Yahweh has helped. But ang ipinalit po sa kanya ay Abednego, servant of Nebo. At ang alam natin, Nego being a Hebrew variations of Babylonian name of God Nebo. So Nebo, our cross-reference can be found in the book of Isaiah, chapter 46, verse 1. The son of Bel was the Babylonian god of writing and vegetation. So, kakaiba po, no? Yung mga ibinigay na pangalang bago doon sa mga anak ng Diyos. No, yun po isa sa mga challenge po nila, no? But alam natin, obedience to God is never accidental. No, sapagkat ito'y kinakailangan ay tinatawag po natin na intentional, no po, at pagmamahal natin sa Panginoon. Okay, in Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portions of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuch, Aspenas, that he might not defile himself. No, that there will never be defile himself of drinking of the king's wine,
And yun po, yung kakain, kung ano yung pagkain po ng hari. So ano yung commitment ni Daniel? Verse 8, come on. He purposed in his heart. Kumbaga po, he made a commitment, no, na hindi po siya kakain. Sila'y kakain, sila'y iinom ng mga bagay na nakasasama sa kanila. No, not to defile himself with the king's food, more than likely unclean foods according to Levitical restrictions that can be found in the book of Leviticus chapter 11 verse 47, Deuteronomy chapter 32 verse 38. So talagang doon pa lang makita mo, no, isang kabataan ito, isang kabataan na kung saan po ay naroon na sa kanila ang kanilang pagiging isang tapat, no, na mga anak ng Diyos. No, sa ating pong buhay, ano, kung pwedeng masabi nating nagagawa ba natin ang mga ito, natatayo tayo sa katotohanan. Tatayo tayo sa prinsipyo ng ating Panginoon. So, kakaiba po ang kanilang spirit. Kakaiba ang kanilang conviction. Talagang total conversion ang naranasan ng 4 na Hebrews na ito, sapagkat kilala nila ang kanilang Panginoon ay buhay. Okay. God was setting Daniel up for a success. Of course, notice in verses 9 and 10. Okay. And of course, nakita natin dito yung sa Daniel chapter 1 verses 11 to 14, please test your servant for 10 days and let them give us vegetable to eat and water to drink. So sinabi po, no, purpose sa kanyang puso, sige, ako'y bibigyan ko kayo ng challenge, as penas. Number 1, i-test mo kami. No, kaming mga servant sa 10 araw at ibigyan mo lang kami ng gulay para kainin. No po, hindi po baboy, hindi manok, hindi baka, no? Bigyan mo lang kami ng gulay at tubig para mainom namin. Yun ang aming kailangan, mga kaibigan. So yun po ang kanyang sinabi. Sapagkat yun ay kanyang commitment sa ating Panginoon. Commitment nila sa kanilang mga sarili that they will never take any king's delicacies nor drink any wine doon sa pag-inom, mga inumin ng hari at siyempre po pagkain ng hari. So, kumbaga po, meron siyang binigay na option. May binigay siyang plan A. May plan A, come on, Aspenas. Subukan mo ko sa 10 araw. Subukan mo kaming 4 sa 10 araw lang. At pakain mo lang sa amin ay gulay at inumin ay tubig. Tayo mga kaibigan, maaari sa ating buhay, because of the peer pressure ng ating mga kaibigan, lalo na po sa mga kabataan, isang lagok lang naman. Wala namang pastor wala namang nakakakita. Uminom ka lang, isang lagok lang. Kaibigan ka na namin. Tama na yun, wala na. Ay, nag-subside ka. You opted to follow them. So, nangyari. It's a totally disaster and chaos. So, the more na tayo po ay nakitaan ng hindi tayo committed sa Panginoon, the more na papasok lahat ang klase ng tukso at wala nang maniniwala sa atin. Once na tayo po ay nag-double standard at we opted to follow, no, yung hindi gusto ng Diyos at we opted to follow their yung kanilang kagustuhan, yun na papasok na po dito ang karamihang mga tukso na hindi na natin ito maiiwasan. Kaya mahirap po tayo magkaroon ng double standard. Mahirap po talaga na hindi tayo committed sa ating pong Panginoon. Okay? And then God gives them victory in, of course, Daniel chapter 1 verse 9, God's helps. Daniel chapter 1 verses 10 to 11, through persistence. Daniel chapter 1 verses 12 to 15, through trust in God. And Daniel chapter 1 verse 13, with the help of others. And of course, in Daniel chapter 1, verses 15 to 21, God blesses. No, talagang pinagpala ng Panginoon ang mga tapat na mga anak ng ating pong Panginoon. So kita natin ito, no,
Kaya tingnan natin ano sa Daniel chapter 1 verse 17. As for these four young men, God gave them knowledge and skill in all literatures and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. So makita natin dito mga kaibigan, no po, na kakaiba ang ibinigay ng Panginoon sa kanila. No po. Tingnan nyo ha, sa apat na young men na to, na apat na Hebrews, binigyan sila ng Panginoon ng, kumbaga po ay super knowledge and skills in all literatures and wisdom. At itong si Daniel ay ibinukod din ng Panginoon sa kakaibang ministry, kumbaga sa ating panahon, sa ating pong context, binigyan siya ng kakaiba because God gave him an understanding in all visions and dreams. So in other words, kakaiba ang ibinigay sa kanya, no? Bukod doon sa tatlo, kakaiba po ang higit pang ibinigay, no? Hindi lang knowledge, hindi lang skill sa literature and wisdom, binigyan pa siya ng mga pagkaunawa ng mga visions and dreams. So in other words, so in one word, prophet, mga kaibigan, prophet po, no? And the value of such faith seen in each result. It affected the lives of others. Mga kaibigan, bakit po? Alam naman natin, ano, kung babasahin natin ang book of Daniel chapter 1, ay nakatulong sila, no po, in a way, doon sa mga Chaldeans. Bakit? Kasi po, nung nalaman po ni Aspenas na punong-puno na mas good looking sila, ang stature nila ay kakaiba. Sabi nga po ni Ellen White, mapupula ang kanilang mga pisngi at talagang mas talagang pinagpala sila ng Panginoon. So sabi ni Aspenas, well, kumbaga po sa ating context, well, ay atin ang isisyan, no? Mag-a-abstain tayo sa inumin ng hari at pagkain ng hari. At kayong lahat ng mga Chaldeans ay susunod sa pagkain at inumin ng mga Hebreyong ito. So it affected the lives of others as a result. Next, it brings God's help and strength. Daniel chapter 1, verses 17 to 20. And of course, their faith has a profound effect on all those they come in contact with. Alam natin, kakaiba ito, no? Siyempre po, nabalitaan nila na mas mahuhusay ito, mas matitikas ang katawan, mas magaganda ang kanilang mga kutis, mas matatadliyo sila, mas talagang lahat ng superlative na sa kanila. Aba, yung nakapaligid sa kanila ng mga pagano, mga kaibigan, ay malaking impact ito, malaking liwanag ito sa nakapaligid sa kanila. So kita natin mga kaibigan, ang victory na ibinigay ng Panginoon kanino? Kina Daniel and of course doon sa apat na Hebreyos kasama ni Daniel. No, kita natin po kung paano gumawa ang ating Panginoon. And then Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portions of the king's delicacies. At yon ang dapat nating gawin sa ating buhay. Ano ang application? The commitment must be made, mga kapatid. Ang commitment na yon. Be humble and trusting, no? Be persistent and trust God's word. Seek the help of others with the same type of faith. Huwag tayong hihingi ng payo sa mga hindi kapananampalataya at makasanlibutan. Ipapahamak lang nila tayo. Kaya humingi tayo ng payo sa maka-Diyos at nagmamahal sa ating Panginoon. Tutinan pa natin, ano? Una, no? God is in control, no? Ulitin natin. God is in control. Mapapansin natin mga kapatid, no? Ay may control ang ating Panginoon. Pasensya na po ang picture ko hindi naglagay. And true God may have been a defeated and exiled God who would not defend his own people. However, the expression the Lord gave
changes everything. So makita natin, blessing number 1, God is in control. Wala na tayong magagawa kapag po ang Panginoon ay siya po ang ating nakalagay sa timon. Kumbaga po sa eroplano, siya ang ating piloto. Kumbaga po sa mga bangkero, siya po ang humahawak ng timon. Kumbaga po sa isang kapitan ng barko, siya ang may hawak ng lahat. No po? So, God is in control. What else po mga kaibigan na ginawa ng Panginoon? God was using Babylon to punish the impunity of these people. Habakkuk chapter 1 verses 5 to 11. Kita natin mga kaibigan, no, mga kapatid, no? Dahil nga po sa naging pasaway sila, binigyan sila ng pagkakataon na makilala nila ang kanilang mistakes, ang kanilang pagkukulang at pagkakamali, no, laban sa ating Panginoon. So binigyan sila, at ito po mga kaibigan, ang pagkatalo ay ang pagkuha, no, ng mga Hebreyo doon sa Jerusalem papunta po ng Babylon. He is in control of history. Alam natin mga kaibigan. He restricted the punishment to 70 years and he used Cyrus to make his people free again. Mga kaibigan. Ito po yung Esdras chapter 1 verse 1. So makita natin nakakaiba po ang ating pong Panginoon. God is in control. We can be sure that God will always be in control of history. He will protect his people to the end until his second coming. Kaya anuman ang nangyayari sa Pilipinas, nangyayari sa China, nangyayari po sa Israel, nangyayari dyan sa Amerika, remember my dear friends, God is in control. At ito po ang pinanghahawakan ko po mga kapatid. God will protect his people to the end until his second coming. Kaya kung tayo po, mapapaisip tayo, mayroon ba ako magagawa? Wala ka magagawa. Wala di ako magagawa eh. No? Mayroon bang dapat akong katakutan? Kung ako po ay isang mananampalatayang tapat, hindi ako natatakot. Bakit? Sapagkat alam ko, God is in control. Kung tayo po ay nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kaibigan, ito na ang panahon para alsin mo anumang pagdududa sapagkat alam natin God is in control. So ito ang pangako ng Panginoon. Number 1, God is in control ng lahat ng ating mga plano. God is in control ng lahat ng ating mga desires. God is in control sa anumang mga bagay na ating pong mararanasan. God is in control sa anumang ating makikita sa ating pamumuhay. God is in control sa ating mga pag-aaral. God is in control, mga kaibigan, sa ating mga paghahanap buhay. God is in control sapagkat yun po ang pangako ng Panginoon. And more than that, God is in control. He will protect his people. So dapat sa atin na mga mananampalatayang tapat, wala tayong dapat ikatakot sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Hebrews chapter 13 verse 5. Mo po mga kaibigan, that He will never leave us nor forsake us. Hebrews chapter 13 verse 8. He is the same yesterday. Siya po ang Diyos nila Abraham, Diyos nila Moses, at Diyos din po nila Daniel. And He is the same God of yesterday, today, ngayon 2024 na tayo mga kaibigan. And He is also the same yesterday, today, and forever. So God is in control. So sino ang dapat matakot sa atin kung alam nating mayroong Panginoon na nanghahawak sa ating buhay? At ito po, ang makikita natin, sapagkat ang gusto nila ay ma-paganize itong sina Daniel, itong sina Hananiah, itong sina Misael, at alam natin, itong si Azariah, na ginawang Abednego, mayroon silang gustong gawin. Hindi lang po na magkaroon sila ng total immersion sa 3 years na training na yon. But then, to change them, magkaroon ng conversion sila from being a people of God, from being children of God, ay gusto nilang gawin na maging pagano rin sila.
by changing their names. Hindi lang po ang kanilang mga pangalan. Number one, no? Para ma-change ang kanilang maging pagano sila, no? Na-change po ang kanilang residency from a humble Jerusalem to sumptuous Babylon, because at that time sa buong mundo ang Babylon ay the greatest kingdom of all times. Sila po ang pinakadakila, pinakamayaman, at pinakamakapangyarihan. At sabi ko nga po, no, nung ako yung elementary, naalala ko pa, ang Babylon ay kinilala bilang, sabi nga po, ay the hanging garden of Babylon. So, ano pa ang ginawa nila para magkaroon sila ng conversion from being children of God to become pagan? Okay, ito pa po mga kapatid. Because Nebuchadnezzar wanted to turn the Hebrew princes into a loyal Babylonians, he tried to change their mindset and worship, mga kaibigan. Kaya kapag tayo nagkakaroon ng mga kaibigang makasanlibutan, ano po, ikaw ay i-influence nila. No? Hindi naman po yan, yung biglaan, paunti-unti ang gagawin nila. Kaya mahirap pong makipagkaibigan sa mga makasanlibutang tao kasi ang laki ng impact niya at influence sa ating buhay. Ano pa ang gusto nilang gawin? Pangalawa, alam natin, he changed their names to link their identity to Babylonian gods. Diba? Nabanggit ko na rin naman sa inyo kung ano ang meaning ng kanila pong mga pangalan. What else? Mga kapatid, ito na po yun, na nabanggit ko na rin yan. Number 3, he changed their education to teach them about Babylonian culture and religion, including their languages. No po, talagang yun ang parang total sila na ma-immersion, total na conversion sa pagiging isang pagano. Yun ang gusto po, yun ang balak po ni Haring Nebuchadnezzar. Number 4, he changed their diet to make them worship the Babylonian gods. Kasi po, bawat pagkain na yon ay may katumbas yun sa mga Diyos-Diyosan po sa Babylon. So, pinilit na baguhin din po ang kanilang diet para maglingkod sila at sumamba sa Diyos-Diyosan po ng Babylon. Grabe, no? Di po ba? At kung sila'y hindi matatag, at saan nagsisimula ang katatagan ng mga kabataang ito? Siyempre sa pamilya. No, they were being brought up and raised up by their parents in the fear of the Lord. Kaya mahirap po ang mga magulang na kung saan po ay makasanlibutan din ng isipan. Anong kabanalan na ituturo sa mga anak? Kaya importante po ang mga makadiyos at mapagbakal na mga magulang sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng kanila pong pagpapalaki ay nakakonek sa Diyos. Kung ang tatay ay lasenggo, ang bata lalaking lasenggo. Kung ang nanay ay maninigarilyo, lalaki ang anak na maninigarilyo. Kung ang mga magulang walang hilig sa kabanalan, lalaki ang mga anak nang walang hilig sa kabanalan. Mga kaibigan, totoo yan. 100% yan. At saan nagsisimula ang karakter ng anak? Mga kaibigan, doon sa sinapupunan ng nanay. Ang sabi nga po ni Ellen White, nagsisimula ang karakter doon sa sinapupunan ng nanay, hindi sa pagluwal ng bata. Yun po ay stage 2 na lang yun. Ang stage 1 ng pagpuporm ng karakter. Kung ano ang karakter ng nanay, kung ano ang pagkain ng nanay, kung ano ang kanyang lifestyle, ganun din po ang bata sa kanyang sinapupunan. Napakalaki po ng impact na ito sa ating mga nanay para sa ating mga anak. If they accepted all those changes, they would become royal public workers. Ang tanong, would they trade their principle of loving the Lord for an easy and comfortable life? What do you think, mga kapatid? Sa palagay nyo, ipagpapalit ba ng mga lingkod na ito ng Diyos ang kanilang pananampalataya, ang kanilang conviction na maging tapat sa Diyos, ipagpapalit sa comfortable na buhay sa Babylon? I don't think so, mga kaibigan. I don't think so. No? Sapagkat alam natin mga kapatid, sa diet pa lang, talagang nakita natin ang katapatan ni Daniel. Apparently, the young Hebrew men could not do anything to resist the changes.
However, Daniel was not willing to give in to the things that went against his faith. Kaya malinaw po na tinayuan nila ang pagiging lingkod ng ating pong Panginoon. The king's diet included meats that were forbidden by God. Leviticus chapter 11. That food had been sacrificed to Babylonian gods. Eating it was a part of their worship, mga kaibigan. Kaya po, Daniel suggested na ating pinakita kanina, a diet to avoid both issues. Besides, he requested to drink something that let him drink clearly. And above all, Daniel and of course, the three Hebrews, they trusted God. He believed he would act extraordinarily in a short period of time. At yun sa pamagitan po ng 10 araw lang po na pagsabi nila kay Aspenas. Ang sabi po ni Ellen White sa Councils on Health, page 69, there are many among professed Christians today who would decide that Daniel was too particular and would pronounce him narrow and bigoted. They consider the matter of eating and drinking as too little consequence to require such a decided stand, one involving the probable sacrifice of every earthly advantage. But those who reason thus will find in the day. But those who reason, alam natin mga kapatid, that will find in the day of judgment, that they turn from God's express requirements and set up their own opinion as a standard of right and wrong. They will find that what seemed to them unimportant was not so regarded of God. His requirements should be sacredly obeyed. Kita natin to mga kaibigan. Ano man ang mangyari, ano man kahit buhay ang nila ang kapalit, hindi sila susunod sa kagustuhan ng hari, sapagkat ganun sila katatag sa kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Mga kaibigan, kakaiba po sila. And of course, Aspenas, choose young men without any physical defects. And this was Nebuchadnezzar's symbolic thanksgiving sacrifice to his god Marduk. Kaya mga kaibigan, sa lahat-lahat ng mga captives doon, mas pinili ni Aspenas ang 4 na kabataang Hebreyo na kakaiba sa lahat ng kanila pong mga nakuhang mga bihag sa Jerusalem. What else? As for these young men, God gave them knowledge and skills in all literatures and wisdom. Kita natin mga kapatid. All young men were without any physical or mental defects. However, only 4 showed no spiritual defects. Mga kaibigan, lahat naman ay wala daw physical o mental defects. Pero ang 4 na ito ay hindi lang physical at mental defects na wala sila. Sila rin po'y nakitaan ng kanilang, sabi nga po, ay walang spiritual defects. Ibig sabihin po, talagang super tatag nila, no, sa kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoon. What else? And God awarded this faithfulness by giving them a physical appearance and an intellectual knowledge, above all, the other Hebrew young men. Mga kaibigan, ang dami nilang nakuhang bihag na Hebreyo. Pero ang 4 na ito, po, ay kakaiba. Talagang pinili sila ng Panginoon. Sinala sila ng Panginoon. No, maaring sa atin po, ang dami nating mga Adventists. Ang daming Christians. Pero talagang may sasalain na magiging matatag at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. No, ang katatagan po ng pananampalataya sa Panginoon ay hindi nakukuha sa maiksing conversion o mahabang conversion. Ibig sabihin, mahaba ka ng taon sa Adventist. Ang katatagan, mga kaibigan, ng pagiging isang tapat na lingkod ng Diyos ay nakikita sa panahon na tayo ay mayroong namimit na encounter ng mga challenges sa ating buhay. Maaaring ang challenges natin ay sa ating asawa,
Challenges natin ay sa ating mga anak. Challenges natin ay sa ating pag-aaral. Challenges ay sa ating mga hanap buhay. Saan dadako ang katatagan ng isang Kristiyano kung hindi dadaan sa mga pagsubok na katulad nito? So dadaan talaga tayo sa ating pong mga pagsubok na ito upang makita natin na ang ating Panginoon ay Diyos na buhay na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. God also gives them the wisdom to remain faithful to Him in a world contaminated with myths and lies. Alam natin mga kapatid, hanggang napalitan na si King Nebuchadnezzar, hanggang napunta na silang apat mga kaibigan kay King Darius, no? Alam natin mga kapatid na natili pa rin silang tapat sa ating pong Panginoon. Superior in all matters of wisdom and understanding. Superior po sila. 10 times silang better than all the magicians and astrologers who were in all their realm. Mga kaibigan, alam natin, 10 beses silang mas matalino, 10 beses silang mas malakas, 10 beses silang mas mahusay, 10 beses silang mas mga gwapo at matitikas. No, compare doon sa mga mga magicians at astrologists po ng Babylon, which are actually the Chaldeans. Ano pa po mga kaibigan, sa ngayon, they had to learn things that were against their belief. Today, mga kapatid, you also have to learn wrong things that are taught as truth. Marami ngayon, katulad po ng katotohanan, na marami sa atin, nagsasangguni pa sa zodiac sign. Wala tayong zodiac sign. Hindi yan biblical. No? Maraming naniniwala po sa nakinuha lang tayo sa nanggaling tayo sa mga unggoy. Nag-revolve daw kayo, no? Hindi totoo yan. Hindi yan biblical. Sapagkat alam natin, truth is not relative, but truth is rather what? Absolute. Sabi nga po, ang katotohanan ay hindi po relative, kundi ang katotohanan po ay absolute. Hindi pwedeng mabago, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan, mga kapatid. Kaya po kung tayo po sa ngayon, nakikita natin sa ating mga sarili, tayo'y nagtuturo at nalalaman po natin ang mga katotohanan hindi tama, nakakatakot po. Katulad ng Trinity, katulad ng oneness, katulad ng mga Davidians, mga Ritenine, katulad po ng mga teachings na wala ng Holy Spirit, karumal-dumal po yan. At yan po ay blasphemy po yan, mga kaibigan. Kaya kung tayo po, minsan may nagpapatayo pa ng bahay. Teka muna, saan ba yung itatayo ang Kasi kailangan ating pag-aralan ng yin-yang. Pag-aralan natin ng oro, plata, mata. Sa hagdanan, oro, plata, mata, oro, plata, mata. Mga kaibigan, wala nang ganoon. Ang ating lamang po na sandigan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ay ang salita ng Diyos. The Bible, mga kapatid, and Bible alone. Wala na pong iba. Kaya po sina Daniel at ang kanyang mga kasamang Hebreyong tapat na 3, 4 sila na naging matatag at pinatatag ng ating Panginoon ang kanilang commitment sa ating Panginoong Hesus. Okay, hindi lang po yon, mga kapatid. Pasalamatan natin sila. Ang kanilang mga desisyon, they made to defend their faith. And God could bless them by giving them superior intellectual skills. They passed their exam with flying honors and with flying colors. Ganito pinagpala ng Panginoon sa napakaraming bihag doon, sa napakaraming Chaldeans na mga magician at astrologers. Ang 4 na Hebreyong ito ay pinagpala ng ating Panginoon sa kabila ng kanilang kabataan. Kaya po mga kaibigan, sa 10 araw pa lang ay nakitaan na sila ng kakaibang karunungan at kaalaman, kakaibang intellectual skills. At how much more sa 3 taon na training nila.
Kaya kitang-kita ang susunod na mga ating pag-aaral kung paanong ginamit ng Panginoon ang 4 na Hebreyong ito. Mula doon sa hari at mga panaginip ay makikita natin ang kakayahan ng ating pong Panginoon. Next, makita natin, alam natin, God is in control of history. Second, God gives us wisdom of wisdom to overcome in hostile environments. Mga kapatid, God awards those who decide to obey Him no matter the circumstances na sila ay mayroon. Ngaya po ang ating application, mga kapatid. How about us? Do we have the same level of resolve and commitment to the Lord and His Word? Would you be willing to die before compromising with the enemy, mga kaibigan? Sapagkat we need to dare to be a Daniel. We need to dare to be what? Katulad nila Meshach, no? At alam natin, Shadrach and Abednego. Daniel purpose not to defy himself, so can we. Daniel were persistent in service to God, so can we. Daniel refused to compromise regardless of consequences, so can we. Daniel had complete and continual trust in God, so can we. Kaya po ito po ang sabi ni Ellen White. Daniel was subjected to the severest temptation that can assail the youth of today. Yet he was true to the religious instruction received in early life. He was surrounded with influences calculated to subvert those who would vacillate between principle and inclination. Yet the word of God present him as a faultless character. Daniel dared not to trust to his own moral power, but prayer was to him a necessity. He made God his strength, and the fear of God was continually before him in all the transactions of his life. Mga kaibigan, kumusta po tayo? Tayo ba'y maging katulad ng 4 na Hebreyo na maging matatag sa kanila pong pananampalataya at conviction na sila'y hindi mag-double standard at mag-compromise ng kanilang pananampalataya. Nawa po maging katulad tayo ng 4 na Hebreyo at sa kanilang katatagan ay pinagpala sila ng Panginoon. This is my prayer. Amen. Amen. Thank you very much po, Pastora Jade, sa napakagandang pagtalakay po ng Daniel and Revelation. So ngayon po ay part 2 na po. Ngayon po ay dadako na po tayo sa questions and answers po session. Pastora, meron po ditong pahabol na tanong na last ito daw po ay last Sunday. So sabi po, pwede rin daw po bang bumili pag araw ng Sabat? Okay. Depende yon. Kung yan ay pagkain, mga kaibigan at ibang mga kagamitan, hindi tayo pwedeng bumili. Pero kung yan po'y gamot, aatakihin na sa puso, bigla po nagsuka at talagang inaapoy ng lagnat, wala kang iba roong means, pwede tayong bumili ng gamot. If it is between life and death, mga kaibigan, katulad ng ginawa ng ating Panginoon, na siya po ay talagang gutom na gutom sila, galing sila sa kanilang pangangaral, nakadaan sila sa may uhay. Hindi sila nag-ani ng kanilang uhay na marami, kundi yung sapat lang sa kanilang pagkain. So si Kristo ay ng gamot. Kaya nga po ang ating ospital ay bukas ang hospital pero hindi bukas ang OPD. Pero ang emergency po ay bukas. So, Thank you po, Pastora Jade. Opo, it is good to
tama lang po na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat na po. So kapag between life and death, po, katulad ng gamot, thank you very much po sa Magandang umaga po, Sister. Ninang Jade, Opo. Pastor Jimmy po. Okay po. Opo. Yeah, pwede po ako mag-share na konti doon sa tanong. Okay. Sa ating pong devotional book, In Heavenly Places, yung ating ginagamit ngayong taon, sa buwan po ng Mayo 24, ay may ganito pong sagot ang Panginoon Diyos tungkol sa kung pwede bang bumili ng araw ng Sabat. Tama po yung sagot ni Nandiyan kapag emergencies sa gamot, okay. Pero may ganito pong payo, all purchases should be made and all our cooking should be done on Friday. Ito po ay matagal na nakalimutan ng ating iglesia na nung nakaraang buwan lamang ay aking nabasa ang special document ng GC tungkol sa Sabbath observance at inline sa wika ng ating propetesa. Ang lahat ng bilihin, Opo naman. yan man ay gasolina ng sasakyan, i-fill up na ang sasakyan kapag Biyernes. Ang lahat ng kakainin ng Sabado, lutuin na ng Biyernes. Yan po'y desisyon ng ating GC sa special document about Sabbath observance. At napakadami pong ating kapatiran ngayon na kapag Sabado'y bago umalis ng bahay alas 9 ng umaga. Bakit? Sapagkat spending 2 hours in cooking. Sabado ng umaga, nag-aaway ang mga anak sa ama, mag-asawa, sapagkat hinaharap yung sapatos, yung medyas, yung damit, yung pagkain. Bakit? Hindi ginampanan ang paghahanda sa araw ng Biyernes. At saka isa pa po, no, actually, kung makikita po natin ang banal na kasulatan, of course, kasi special po for emergency purposes. That's why ang ating pong hospital nga ay bukas, no po, for emergency. Pero mapapansin natin, ang OPD ay hindi po bukas. So, yun po ay for emergency. Pangalawa po, Pastor Jimmy, tama po kayo dyan. At nasa Bible naman yung Spirit of Prophecy. So, minsan, no, lalo na pag kami mga special event at fellowship, mas maraming oras tayong ginugol sa pagluluto. Kaya pagdating sa church, hindi na makapakinig. Nag-aantok na lahat. Pagod na, hindi na na-enjoy yung kanila pong Sabat. By the way, ang simula po ng paghahanda ay hindi po Friday. Ang totoo po, ang talagang paghahanda po ng ating Sabat ay Linggo. Linggo talaga po. Kaya yung Friday po ay yun po yung parang finishing touches na lang po yun. Hindi natin pwedeng sabihin na teka muna, ngayon ako magaganto, magaganon. So, at meron tayong special talaga pag Sabat. Pati nakahanay ng sapatos, ano man yan, nakahanay ng stockings, nakahanay ng ating mga damit. At yung damit natin, pati nga yung mga panloob, ako yung ganun ang practice ko, no? Yan ay pang-Sabat lang talaga yan. Hindi pwedeng gamitin ng ibang araw, pang-Sabat lang talaga. So, ang nangyayari po sa atin, una, tinatanghali tayo, baka ang iba po ay pagod na pagod sa panunood kahit Friday, no? Mayroon ding nanonood pa siguro at na mga internet na yan. So, let us also beware of using our gadgets, no? Sapagkat ito po ang isa po na hook ng dyablo para sa ating mga kabataan at sa ating mga anak at ganyan din minsan sa ating mga sarili na kahit po araw ng Sabat, yun nagpe-Facebook, kung ano-anong ginagawa na minsan yata naglalaro pa naroon sa simbahan nga, no? Pero mga bagay-bagay na hindi natin gawin. So nawawala ang kabanalan ng araw ng Sabat. So balik tayo doon sa questions, depende yon doon sa ang paghahanda, mga kapatid, ay finishing touches na lang ang Friday. Pero pagdating po sa emergency, na tayo, hindi naman all the time, may hawak tayong gamot. No, all the time, hindi naman lagi tayong may mga ganan, Although mayroon tayong mga natural resources na magagamit natin at natural therapy, pero may mga time talaga na hindi nakakayanin ng natural. So kung yan po ay parang aatakihin at sobrang hindi na makuha ng hydrotherapy, so we, of course, prayer and hydrotherapy,
So, yun ang pagkakataon kahit Sabat, takbo ka ng butika. Lagyan mo agad ng pampababa po ng ating po mga pambababa po ng blood pressure. So, depende po yon. Pero pagdating po sa pagbili, sorry po parang hindi ko po matanggap na bakit may namatay na bang hindi kinakakain ng isang araw? Ako nga po, hindi ako nagmamalaki 15 days, alam yan ng mga taga-Baler. Nag-i-evangelistic meeting ako. 15 days akong walang kinain, tubig lang na maligamgam. Yun lang po. Walang pagkain for 15 days. Umaga, tanghali, gabi for 15 days. May evangelistic meeting, may radio program, may Bible study, meron pa mga paggagamot, ano po. Pero hindi naman ako namatay. Ano po? Kaya nung nakabalik ako sa aking diet, sabi, syempre soft diet muna, hindi ka muna bibiglan ito kakainin, ano po? Kasi nahirati ang iyong bituka. So, hindi ako naniniwala na kasi mamamatay ako pag di ako nakakain. Hindi ako naniniwala diyan. So, kung kayo'y naghanda, pinaghandaan natin yan. Linggo pa lang, ang finishing touches is Friday. Okay? May tanong po yata sa chat box. Salamat po, Pastora. Nandito po ang tanong po ay, ano daw po yung ibig sabihin ng pagtama ng bato sa statue? Wala pa po tayo doon sa Daniel chapter 2, pero yun po ay may kinalaman sa second coming ng Panginoon. Second coming po yun. Yung bato na yun, alam natin, mga kapatid, that rock is Christ and that is the second coming of Jesus. Okay po. Thank you po, Pastora. Okay. Meron pa po dito from Lorraine Cortez. Pwede pong paki-flash yung challenge question sa atin, yung third from the last slide po. From the last slide po natin. Teka. Okay, share screen. Okay, sorry po Share. Salamat po, Pastora. Ito po. Number 1 question. Do we have that same level of resolve and commitment to the Lord and His Word? Yun ang number 1. Would you be willing to die before compromising with the enemy? So yun po yung ating mga tanong, ano po, na application natin. 1 and 2 lang po tayo. Okay po, Pastora. Thank you very much po. Meron pa pong questions? Ano lang po, Sige po, Auntie. gaano po kahalaga ang pagiging vegetarian sa darating taon? Okay. Sister Martina, napakahalaga po ang pagiging vegetarian. Napakarami pong benefits na ngayon po ay na-appreciate ng mundo. Hindi lang po tayo mga Adventist. Kaya nga lang po sa arena ng pagiging vegetarian, sa halip na tayo maging ulo, yung pang mga tagalabas ang nagiging ulo sa pagiging vegetarian. Sorry po ako ay natutuwa kay Pastor Jimmy Ramirez, ang ating health director ng Cavite Mission. At hindi siya nagpapahintulot na during workers meeting. Sorry to mention this, Pastor Jimmy, na magkaroon ng anumang karne ng ulam para sa mga pastor. Kung gusto niyo ng karne sa inyong mga bahay, pero pagdating ng workers meeting, it's vegetarian. So ako naniniwala po ako mga kaibigan, una, benepisyo sa ating kalusugan na ngayon, sa rami po na kaya marami po mga bakla tomboy ngayon, ang mga manok, ano yan, bomba yan ng hormones, mga kaibigan. Ngayon, napakarami po sa atin ang may mga sakit na diabetes. Hindi po yan tungkol sa sugar. May kinalaman po ito, mga kaibigan, sa atin po mga pagkain ng fats. Siyempre po, ano ba ang may fats na pagkain? Siyempre po, may kinalaman din po ito sa meat, manok at baka. Pangatlo, benepisyo sa ating pong system ng ating pong dugo. Sabi nga ni Ellen White, it affects our blood. At siyempre, kapag apekto po ang ating blood, yung ating pong sirkulasyon ng ating dugo, kasama ng oxygen para sa brain, nakaka-apekto po ito sa ating mental. So, hindi po benepisyo lang sa kalusugan, hindi lang benepisyo sa ating brain, hindi benepisyo, mga kaibigan, sa ating buong system ng ating immune system,
mga kaibigan, ito rin po ay ang pagsunod ng benepisyo sa pangkalahatang influence natin sa labas. So kitang-kita natin ngayon ang iba't ibang klaseng sakit. Ako, 20 years ago, wala pong dialysis center. Ngayon, every town, makikita mo may dialysis center. Every municipality may dialysis center. Yun po ang napapansin ko. Every city, hindi lang po isa dialysis center. It's something to do, mga kaibigan, sa ating lifestyle. At kasama dito ang ating pong pagkain. Bagamat walang kinalaman po ang vegetarian sa ating kaligtasan. Walang kinalaman yan. But, however, mga kapatid, paano ka makakapaglingkod sa Panginoon ng totoo? Kung ikay kinikemo ka, dinadialysis ka, nire-radioactive ka na dahil po saan? Sa mga sakit, cancer. Paano ka makakapaglingkod to the fullest? Isang tindahan ng iyong mga maintenance. At my age, no? Pastor Ramirez, senior citizen, pero ni isang inom ng antibiotics, maintenance, wala ako. And my blood pressure is normal as ever. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa mga writings ni Ellen White na payo. Nabuhat pa noong ako'y nabinyagan. Until now, I'm not bragging po. Almost 35 years na po akong vegetarian. No, hindi sa ako'y nagmamalaki, no, hindi po ako nagmamalaki, pero gusto ko lang sumunod po sa mga writings po at mga payo, siyempre po, ni Ellen G. White. At siyempre po, biblical. Okay? Thank you po. Thank you po, Pastora. And Auntie, baby. Meron pa pong question. Kung wala na pong question, may question po ako, Pastora. Kasi po, di ba nabanggit niyo po yung kailangan yung mga challenges po na ma-encounter natin. Yung halimbawa, ngayon po kasi pinag-uusapan, ano po yung masasabi niyo na sa family kasi ngayon ang target ni Satan. Ngayon po merong na tungkol sa divorce. Ano po ba yung masasabi niyo? By the way, hindi naman yan connected sa ating lesson, but anyway, yung sa ating pamilya, no? But anyway, ang divorce po ay hindi na pusturo, no? Salamat sa presiding Senate President, si Chis Escudero, na against po siya sa divorce. At ang nakakalungkot, it's so ironic kung sino pa yung mga babaeng senador ng ating bansa ay sila pa yung pro-divorce. By the way, basta huwag tayo mag-compromise sa ating pong pananampalataya. And there is no double standard living with the Lord. We always had in mind, no, to influence other sa ating buhay at siyempre po ang salita ng Panginoon. Amen. Maganda po yung kasi yung moral values na po na ko-compromise. So madami nang lumalakas ang loob dahil ganun lang pala yung pag-aasawa, yung marriage, hindi nabibigyan ng So thank you very much. Isa pa po, total meron pa tayong 5 minutes, isa pa po dito, kapag ang mga magulang ang pagpapalaki sa kanilang mga anak ay may fear of the Lord. Sabi nga po ng Proverbs, hindi ako may sabi, Proverbs 22 verse 6, train up the child in the way they should go. When they are old, they will never forget the things that their parents have been taught with them. Kaya mabuti po talaga na nasa sinapupunan pa lang ang ating karakter bilang nanay, nadidevelop ang karakter ng anak. Pag iniluwal na natin ang ating mga anak, doon po yung stage 2 na challenges din pa rin po para sa ating mga magulang. Kaya nga po katulad ni Daniel, katulad ng 4 na Hebreyong iyan na nakita natin ang istorya nila, they were being raised up. Kung mababasa po natin, mga kaibigan, napakaliwanag po yan sa Prophet and Kings and Patriarchs and Prophets. Maniniwala ba kayo na kung paano doon na raise up itong 4 na to ay kakaiba sa ibang mga Hebreyo? Parang katulad natin, ang dami-dami nating Christians. Pero kung paano pinalaki tayo ng mga magulang, ay hindi na natin malilimutan yun. Hindi na natin yun mawawala. Sapagkat ang Panginoon ay talagang kinasihan ng mga magulang upang sa pagpapalaki ng mga anak.
Pero kung tayo pawardi-warding magulang, kung tayo nagdo-double standard, nagko-compromise tayo, nakikita pa rin yun ng ating mga anak. Kaya there is one book that I can suggest sa ating mga magulang. Mag-invest tayo ng libro para sa kanila. Bible story is one of the classic Bible story para sa ating mga anak. Nakakabili nga tayo ng iba't ibang gamit, hindi natin kailangan. Nag-accumulate ang iba't iba nating gamit sa bahay, nag-hoarding tayo ng gamit. But we should, mga kaibigan, prioritize our children by investing, some books na pagpapalaki sa ating mga anak. We have to have our time, to have a Bible story, yung ating mga bedtime story na makakatulong sa ating po mga anak. At yun po ay nagsisimula sa tiyang pa lamang ay binabasahan ng ating mga anak. May kilala po ako, isang nanay na everyday binabasahan niya ng Bible, everyday binabasahan ng Bible story. Mga kaibigan, pinapatugtog ng mga classical music. Kaya nung nailuwal ang bata, mga kaibigan, gifted child talaga siya. I was amazed to know, sapagkat nasubaybayan ko po ang batang yon, na gifted talaga siya. At nakita ko sapagkat yung pagpapalaki ng pagbubuntis at mga pagkain, Kasi that time, ang nanay po talagang nag-pure vegetarian. Hindi po basta vegetarian, nag-vegan siya. More nuts, more fruits, more vegetables. At talagang worry-free. Pagdating ng bata, gifted talaga yung bata. Nasubaybayan ko po yung bata. At hanggang ngayon, nakita ko ang kakaibang skills ng batang yon sapagkat doon pa lang sa tiyan. At doon pag nailuwal na, syempre po, malaking challenges siya bilang mga magulang. Kasama din po dyan. At katulad ng 4 na Hebreyo, nakita ko talaga na sabi nga po ni Ellen White, kakaiba silang 4 na to. Bagamat maraming bihag, pero itong 4 ang kakaiba. At yon ay pinagpala ng Panginoon. Bakit? Sa katapatan nila sa Panginoon. Saan nagsisimula ang katapatan ng mga anak? Sa katapatan ng mga magulang. Kaya mga kaibigan, pasensya na po, pero napakalaking impact ang mga magulang sa pagpapalaki sa ating mga anak. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Katulad po ng diwa ng awit. We want to trust you more, Lord, like Daniel and the 3 Hebrews. They gave up everything, Lord, for the Lord, not for themselves, O God. We are so thankful to think about the life of the 4 Hebrews who are faithful, following the Lord's command, and you bless them tremendously and mightily. Panginoon, tulungan kaming lahat na ang pagiging isang katulad ni Daniel at ang kanyang 3 kaibigang Hebreyo, nawa ay magmanifesto sa aming buhay at tulungan ng mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Isang malaking challenges. Ganyan din ang mga mag-asawa kung paano nila palalakihin ang mga anak at ang mga anak kung paano nila susunod sa mga magulang. Ngayon ay pinakita niyo sa amin ang katapatan ninyo because you are in control. Tulungan kami, Panginoon, na sa aming mga buhay at mga plano ay maging top 1 priority ka ng aming buhay. Tulungan kami, Ama, na maingatan ang inyong mga kalooban at ang inyong kautusan, kasama ng araw ng Sabat, ay maging pagpapala sa amin at hindi pabigat at hindi upang sirain namin ang kabanalan ng banal na araw ng Sabat. O Diyos, itinatalaga ko sa inyo ang bawat isa na nakikinig. Kung mayroon man silang karamdaman, ipagalingin sila. Kung mayroon man sigalot sa pamilya, magkaroon sila ng reconciliation at pagpapatawad. At higit sa lahat, sa pamagitan ng platform na ito ay maraming mga tao ang maibalik sa paanan ng Panginoon Hesus. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maranasan nilang ipagkatiwala ang buhay kay Jesus. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.